Okay, I'm back. Ito na dapat yung ending nung air. Iniisip ko, ano ba talaga yung talagang dapat ma-pass on ko sa inyo. Kaya nga ikinukwento ko yung buhay ko kasi para sa akin, sawa na tayo sa information eh. Ito yung generation na sobra-sobra na yung information. Kaya nga gusto nga natin short video lang sa dami ng available na information. So, ako, ang pinapakinggan ko na lang is, ano ang tumalab sa buhay mo? Paano mo nagawang maayos ang buhay mo? Paano mo naging close si God? Ano yung technique or sikreto? Kaya nga, ang vlogs ko ay puro about secrets to be intimate with God. Kasi kung talagang sabihin kung talagang nag-iisip ka, practical ka, matalino ka, sabihin medyo meron kang wisdom, uunahin mo spirituality mo eh. Kasi talagang hindi mo alam kailan. Kita mo nga yun, nasa news. Bihira ako manood ng news ng Pilipinas eh. Nai-stress kasi ako. Pinapasok ako ng sobrang matinding awa. Parang lahat gusto kong sagipin. Nababasag yung puso ko. Babae na sagasaan, napisa. I mean, wow. Ganun lang ba parang tama yung friend ko eh. Masyadong mura yung buhay sa Pilipinas. Parang pwede kang mamatay ng parang lumabas ka lang para pumili ng pandesal. Patay ka na? Ilan ba buhay natin? Hindi naman tayo pusa. Please be wise. Be wise with your decision. Kasi to go to heaven, you have to decide. At pag hindi ka nag-decide, sabi nga ni Bonhoeffer, decision din yun. Nag-decide kang hindi mag-decide. Saan nanggagaling ang failure? Pag hindi mo hinaharap yung totoo. Pag hindi mo hinaharap yung reality. Doon, yun ang mga nagbibigay ng failure. Kahit masakit, harapin mo. Kaya nga sabi ko bakit maraming merong mental health? Yun ang consequence pag hindi mo hinaharap ang reality. Kasi yung spirit mo, ang brokenness dapat nandun lang sa soul. Pero natawid hanggang sa spirit. Sa sobrang wasak na wasak yung soul. Kasi ano ba ang nasa spirit? Diba nasabi ko na, andun ang conscience. Yung conscience, kahit patayin mo yun, hindi nga napapatay ang spirit. Bakit ba kinakailangan dalhin sa impyerno ang mga fallen angel? At pati yung mga namatay na taong ayaw sa Diyos. Kasi yung spirit nila, indestructible. Indestructible. Yung gumawa, spiritual being. Ang ginawa, spiritual being. Di ba? Kunyari, yung brand na Apple. Kung ano yung capacity ng maker, yun ang resulta ng Apple. Yung capacity ni God, eternal unlimited. Will not die. So, ganun. Kaya merong eternal fire. Nung una nga, hindi ako maniwala Na what? Meron pang second death? Oo. Matapos mo pumunta na impyerno, hindi ka pa tapos. Mag-aantay ka naman ng white throne judgment. Yung white throne judgment para yun doon sa mga hindi nagrepent. Lahat ng kasalanan nila, mula na nagkaroon sila ng consciousness, like, siguro grade 1, kasi sinasabi sa, by the age of 7, may konsyensya ka na nag-work na yung konsyensya mo. Alam mo na yung tama't mali kahit hindi ka turuan. Alam mo na, pag binatukan mo yung kapatid mo, nice ba yon? Papalakpakan ka ba?
Sige, batukan mo pa. Alam mo nang, pag inulit-ulit mo, alam mong evil ka na. Alam mo yun eh. Kaya nga minsan ang tanong ko sa workplace ko is, tama yung yung isang spiritual daughter ko. Tita, ba't ganun? Ba't parang wala na silang konsyensya? Ginawa nilang reality nila yun. Alam nila yun, may konsyensya sila. Kaya nga mga hirap matulog yun eh. Ba't kinakailangan lang uminom ng white wine, red wine sa gabi? Ba't kinakailangan ng very soothing music? Ba't kinakailangan ng meditative music? Bakit? Pampakalma. Pinapakalma yung konsyensya kasi binabather sila. Kaya keep on doing what is good. Kahit mahirap, kahit masakit. Di nga. Kasi ako nga dumating yung mga unexpected to. Wala naman ako plano mag-asawa. Kinakausap ko yung nanay ko. Tanda ko pa to eh. Malapit na akong graduate sa Iris. Mang, magtuturo ako sa public school. Magi-start ako dun sa pinaka-cheap ang sweldo. Baka 5,000 lang a month. Diyan sa tapat sa Holy Family. Kasi may pera yung tatay ko eh. May naiwan siyang pera eh. So nakita ko doon na parang, wow, God provides. Bago namatay yung tatay ko, meron pala siyang pera. Tapos binibigay sa akin ng insurance company yung account niya. Yung account niya, I think meron siyang 500,000 a year. So doon palang buhay na ako, hindi ko na kinakailangan ng sweldo ng eskwelahan. Eh mukhang pera nga ako. So ang ginawa ni God, mukha kang pera. Pero gusto ko magturo ka. O, eto, pera ng tatay mo. O, so nalito ngayon ako. Kaso sinabi ng nanay ko, mag-asawa ka, ayoko kitang kasama. So naisip ko, magdodorm na lang ako. So naghanap ako ng bahay. Kaso itong asawa ko, itong napangasawa ko, nung time na yon, engaged ako sa kanya, sabi niya sa akin, ano plano mo? Sabi ko, pagka-graduate ko, bababa ako ng Manila kasi may pera pala yung tatay ko, mag-enroll ako ng masteral. Magte-take ako ng masters sa education para makapagturo ako sa Lasal Dasma. Kasi ang talagang tinatarget ko is yung mga middle class na youth. Sila kasi yung pwedeng mag-lead, maging leaders in the future. Gusto ko mabago ang Pilipinas, magkaroon ng spirituality, yung culture. Sabi niya, sandali, bago ka yung pala, nagpaaral pala siya ng masters, yung kapatid niya, siya nagpaaral sa university dito. Ay niya, darating ako dyan, next April. Parang, parang March na yun, kasi mag-graduation na nga. Darating ako April, pakasal na tayo. So, tinanong ko yung pamilya ko, eto nag-o-offer ng kasal, ano bang unahin ko? Nalilito ngayon ako, sabi ko ngayon kay Lord, Lord, ano to? Anong gagawin ko? Tapos naisip ko, nga pala, no, mayroon na akong diploma. Kasi yung diploma ko, nakuha ko ng maaga eh. Sa Canada na ako magtuturo. Tapos yung pera ng tatay ko, bibigay ko na lang yun sa pamangkin ko para tapusin niya yung college course niya. Tapos pumunta siya dito sa Canada. Diba? Hindi ko akalain iiba yung sitwasyon. Yung pala is, kasi yung magazine talagang sa kanya galing yun eh. Kaya nga nung nagsisisi na ako na, Lord, ba't naman ako napunta sa magazine? Hindi ko naman talaga plano yun. Sabi niya, ba't may utang ka? Wala naman. Huwag ka magsisi. Kasi yung magazine na yun, madami ka natutunan doon. Dami ko talaga natutunan doon. Doon ko nakita ang nature of fallen people. Na pagdating sa pera, nabubulag. Madami doon. Hindi gagalaw kung walang pera. Tsaka kahit Antioquia, nagulat ako, chinarge ako nung napakalaki. Sa isip ko lang, akala ko ito ay parang outreach natin. Ba't ako magbabayad ng ganyang kalaki? Kasi ang plano ko, yung pera na niloan ko is para sa printing. Kasi gusto ko nga Canada at Pilipinas may kopya ng magazine. Kaso yung mismong magazine on the second issue, hindi na na-please si God. Talagang pinatigil niya sa akin. Stop that. Hindi ko gusto yung witnessing. Gumagamit na kayo ng mga, ang tawag dyan, parang ghostwriters. Ayaw niya yung nilalagay yung hindi totoong pangalan. Gusto niya, you die to yourself.
Kaya nga yung pangalan ko dun naging 4 eh. Meron akong sharing na si Jojo ako, meron akong sharing na si Joyce ako, meron akong sharing na si Joyce ako. Lahat na para lang dumami yung laman sa loob. Di ko nagigets. Tapos iniipit na ako ni God sa pera. Ano ba to? Kasi kung sa'yo to, you will provide. Sabi niya, stop muna. Hindi na ako napiplease. So, in-stop ko. Pag-stop ko, dumating din yung pera niya. Talagang, pagka-stop ko noon, parang sinabi niya, oh, ano yung mga problema? Sige, bayaran mo lahat. Diba? Galing. So, sabi ko, ano ang gagawin ko ngayon? Mag-vlog ka. Yun yung written vlogs. Gusto ko, yung buhay mo. Write your life. Walang edit kahit yung masakit. Sakit nung introvert ako eh. Kamatayan ng introvert ang magkwento ng mga pangit sa buhay niya. Hindi dahil sa mataas ang pride, kundi secretive kami. Para malaman mo, pati yung childhood horror ko, feeling ko nung parang nakahubad na ako. E di lalo na to. Ito video to eh. Diba? Yung mga papasukan ng demonyo na ipapakita to sa nanay ko, ipapakita to sa mga pamilya ko. Kahit nga yung mga kamag-anak ko sa Mindanao, kala mo ba, pinapanood na nila to. I'm dying here every video. Kaya lang katwiran ko, mamatay na ako eh. Malapit na rin ako eh. 65 years old na lola nyo. Tumagal ako ng 85, 80, 75, napakalapit na nun. Sabi nga ng tatay ko, once you reach 60, Joyce, napakabilis na nun. Parang tissue paper yan. Parang yung bathroom tissue paper. Pag malapit na sa dulo, hindi mo na yung mararamdaman, tapos ka na agad. Tsaka yun, nandun na yung laro na, you don't know if tomorrow you're here. Wala akong plano mag-vlog ngayon eh, kasi yung asawa ko bumiyahe. Tapos, may bisita ako kanina. Kaso, parang ipinasok ni Holy Spirit, your days are numbered. Bawat vlog mo is recorded namin. Kailangan namin. I feel good pagka sinasabi ni Holy Spirit na may value ako. Kasi nga, hindi ko alam kung ano ang reach ng video ko. Dahil marami akong estudyante sa Iris eh. Sa St. Patrick, ang dami kong estudyante. Iba-iba yung school na tinuruan ko. Ang dali-dali akong matrace eh. Pag nandun na yung middle name ko, Humaya. Hindi naman yun what you call this? Hindi naman siya regular name eh. Konti lang ang Humaya eh. Kaya madali akong matrack down ng mga estudyante ko. God wanted to reach them all. Sabi ko nga sa inyo, out of desperation or piniprayer ako ni God, He wants you back. He wants you all back home. At ang totoong home mo, sa taas. At pagka mahirap ang buhay mo, matindi ang struggles mo, that is God allowing you, knocking your door, telling you, hindi dito ang happiness mo. This life will make you cry. Kaya yung mga kagaangan ng buhay ko, ayokong gamitin yung word na luxury kasi hanggang ngayon frugal ako eh. Anak ako ng mahirap. So, madali ako manghinayang kahit nga pizza, yung leftover, babalot ko pa ng foil yung para bukas i-reheat ko. Para makain ang asawa ko. Kasi addict siya sa pizza eh. Ako hindi. Ang sa akin is, ang mahal-mahal ng pizza dito, pag kino-convert mo sa pesos, hanggang ngayon hindi ko matanggal. Kita mo pa nagko-compute ako, million, 25,000 lang yun sa Canadian. Pero sa akin, 1 million pesos yun. Nasa pesos ako mag-compute. Kasi doon ko nakikita yung value niya. So si God naman, heaven yung kanyang monetary measurement. Yung parang tipong, yan, nag-UBC ka, nag-aral ka ng culinary, ano makukuha mo dyan, Joyce? Kung kukuha ka niyan, pero hindi mo sinusunod ang gusto ko, walang credit yan, Wala kang makukuha ang pabor sa akin pagdating mo sa taas. Wala yan, gem. Disobedience is never rewarded. Diba? Bitaw ako. Nag-aral ako ng French. Anong sabi niya?
Unang-una mo yan? Yung mga anak mo, may kabanalan ba? Mananagot ka doon. Ilan ang Sister Joy doon? Ikaw lang ang Sister Joy. So, kinakailangan may makuha yung bago ka mawala. Wow! Akala nyo ba yung burden ko hindi mabigat? You're eternal. I mean, you're immortal. Hindi ka mamamatay. So, kung mapupunta ka sa baba, forever kang susunugin. Pag totally sunog ka na, you will start again, magugulat ka, mabubuo uli yung buto mo. Tapos susunugin ka ulit. Hindi nga ako makapaniwala eh. Mystics at saka seers ang nag-clear. Na it's true, all the saints are saying. Pag pinakita ni God sa yung heaven, kaya takot din ako ng konti na ipakita niya sa akin ng heaven. Kasi pag pinakita niya sa seer yung heaven, required siyang ipakita sa iyo ang hell. Para alam mo yung value ng heaven. Diba? Yung pera mo, dahil alam ko yung pesos. So yung $100 sa akin, 5,000, ano yun? 4,000 yun. Malaki sa akin yun. Bagay dito, $100, malaki din eh. Kasi meron ang combo na ano lang eh. $12 lang eh. So, ilang lunch sa labas yun. Lumalabas nga ngayon sa computation ko, mas mahal pa sa Pilipinas eh. Kaya lalo ako nawawalan ng ganang, yun. Kasi hindi naman sandamakmak ang pera ko. Ang dami akong concern. Kaya yung iba dyan, pag nakakarinig na may konti lang akong pera, kinakatok agad ako. Excuse me. From Mindanao to Manila, until here, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino yung tinutulungan ko. Kasi ang nagdidikta si God eh.